You're watching Freedom Generation Christian Outreach Sunday Service video. Stay tuned. Maayong buntag sa tanan. Praise the Lord. Okay, so manghinaot ko mga igsoon nga naata sa maayong panglawas. Manghinaot ta mga igsoon nga kitang tanan dili ingon nga kitang tanan 100% good nga malipayon tingali, pero kay balo ko diha sa Ginoo mga igsoon, regardless of the situation, there is joy that comes from within. It is the product, the fruit of the Holy Spirit nga nagapuyo dinhi kanato mga igsoon. That is why bisan og dunay mga kakulian sa ato mga kinabuhi, dili ni siya maoy makapapaong no sa kalinaw o sa kasiguruhan nga naa nato sa sulod mga igsoon, tungod kay ang balaang espiritu nagapuyo sa sulod nato ug siya ang nagabunga niini. So regardless of the situation, in spite of dunay mga dili maayo nga nakita nato sa palibot siguro mga igsoon during the week, dili ni siya maoy makapaong sa ato ang kalinaw, sa atong kalipay, because gikaning tanan sa atong buhi nga Dios, sa balaang espiritu sa Dios. Mao na nga it is always my prayers, our prayers mga igsoon, nga kitang tanan naata sa kalinaw, kalipay mga igsoon. O nasayod ko nga dunay na kanilaing situation sa atong kinabuhi nga nagian no karong simanaha, dunay mga ginagmay nga mga kakulian sa panglawas, dunay kakulian sa atong mga panginahanglan. Apan nasayod ko mga igsoon nga dili gyud ta pasagdan sa atong buhi nga Dios. Amen. Dili gyud ta niya pasagdan tungod kay iya man tang katawhan, niya dayon nagasalig man ta sa iyahang mga saad, nagasalig ta sa iyang gahom o nagasalig ta sa iyahang pagpamuhat sa atong kinabuhi. Busa nakaibalo ko mga igsoon nga kitang tanan dili gyud pasagdan sa Dios. Amen. So ipahimutang imong kaugalingon mga igsoon diha sa tuang tagsa-tagsa ka mga panimalay, tungod kay ang Dios pinagi siyang pulong hatag siya sa iyang mensahe karon mga igsoon. Okay? So usa ka nindot ni siya nga mensahe mga igsoon akong i-share ninyo ning kabuntagon. This morning, ang akong i-share mga igsoon gikan sa Dios, this is about going back to the burning bush, no? Going back to the burning bush mga igsoon. Magisgot tag burning bush, mahitungod ni siya sa kinabuhi ni Moses. Atong tan-awon mga igsoon ang iyang kinabuhi, o gusto pud nako nga ato ning ma-relate sa atong kaugalingon unsa pud ang burning bush sa atong kinabuhi mga igsoon. So as we start, let us read Exodus chapter 3 verses 1 to 6 lang, no? So portion lang ni sinugdanan lang ni sa life ni Moses ato ang tan-awon karon mga igsoon. Okay? So Exodus 3, now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. There, the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within the bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Let us pray. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you for the words nga mong gibasa karon. Nagampo kami Ginoo nga ikaw Dios magapadayon hatag ka namo sa mensahe as we open our hearts and our minds, Lord God, to receive it, to believe it, Lord.
Salamat nga naning kabuntagon Ginoo ang imong mga pulong mahimong rima muhulma din sa among kasing-kasing yung kinabuhi Ginoo nga amo kining maaplikar practically sa among kinabuhi Ginoo. Ilabi na nining mga situations karon Lord God nga mga uncertain kay Ginoo. Apan Lord God na side kami nga ang imong pulong mohatag ka namo kadasig, mohatag ka namo kalig-on Ginoo. Busa salamat kay nining orasa nga ikaw magadihog ka namo, magatabang ka namo Ginoo. Aron o Dios ang imong pulong mahimo gayud nga kinabuhi dinhi kanamo. Salamat Amahan nga balaan, salamat Holy Spirit nga magatudlo ka kanamo nining mga pulong. Kini among mga pag-ampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga manluluwas. Amen. Praise the Lord. So sa Exodus 3 mga igsoon atong nakita, atong nabasa mga igsoon ang sinugdanan sa journey sa kinabuhi ni Moses. Si Moses mga igsoon usa ka tawo nga diin doon na siya dakong misyon. Usa ni siya ka tawo nga doon na siya dako nga katuyuan sa kinabuhi diha sa Ginoo. Apan usa po ni siya ka tawo mga igsoon nga nawad-an pod og paglaom nga mahuman ang katuyuan sa Dios ang kinabuhi, no? Ang burning bush sa iyang kinabuhi mga igsoon, maoy dito nagsugod ang tanan gyud. Now, atong studihan ang iyahang kinabuhi mga igsoon, no? Life of Moses. Mubo lang kaayo. His name means drawn out. Ang iyahang ngalan mismo mga igsoon nagkahulog gani siya og kinuha or hinabwa or kabot gikuha gikan sa ilawom, no? Gipahawas or gipagawas. Kay balo man ta sa iyang story, when he was a child, gipaanod siyang mama dito sa sapa sa Nile tungod kay ang hari niya tutungura order na nga pamatyon tanang bata mga igsoon 2 anyos paubos. Unya si Moses dili naman mataguan siyang mama, so paanod siyang mama dito sa sapa. Diin nakita pod sa anak ni Pharaoh nga naligo dito sa sapa ang naglutaw nga basket. And then pag-ukab mao ang bata nga si Moses. So ang naghatag nining pangalan na mga igsoon, ang meaning ani ngalan mao ang gitawag og hinabwa, no? Kinuha gikan sa tubig, gitawag siya og Moses, no? Moshe sa Hebro pa, no? Gihabwa siya. Si Moses mga igsoon, doon na siya mga disappointment sa kinabuhi. Si Moses naa siya gidaladala nga feeling of rejections. Naa siya gidaladala nga pagbati nga nahadlok. Na siya mga emotional issues sa iyang kinabuhi. So si Moses, nagtubo siya sa Egypt. Dito siya sa palace mga igsoon. Nindot yung kinabuhi kay harianon. Ang iyang kinabuhi, nasa sa palace mga igsoon. Apan, tungod kay siya ang tao nga dunay mission sa kinabuhi mga igsoon. Sa diyang nagtubo siya, hinay-hinay nga naumol ang katuyuan sa Dios iyang kinabuhi. Mao na ang iyang action naka-align sa katuyuan sa Dios iyang kinabuhi. Apan ang iyang mga expectations wala mga igsoon ma-align or wala mahitabo dito tungod kay nahimo manoong na disappointed siya. Tungod kay dili kalikayan nga siya ang iyang sulod ba usa ka Hebrehanon. So bisan pag nagtubo siya sa palace sa Ehiptohanon, ang iyang pagbati iyang dugo tuwagi dapig sa mga Hebrehanon. So dito siya mo tabang siya or mo abiba siya, mo assist siya sa iyang mga katawhan. Apan doon na siya mga disappointments tungod kay nagtuo siya nga ang mga katawhan niya, kauban niya mga isang mga Hebrehanon, makig-amigo niya. Apan lahi ang iyahang na sugatan. Na disappointed siya tungod kay wala na niya maangkon. And then, niabot ang panahon nga na-reject siya. And then, nahadlok siya tungod kay nakasala naman noon siya. And then, nahadlok siya sa hari nga nagagukod sa iyang kinabuhi. Meaning, si Moses mga igsoon, bugat iyang kinabuhi.
Doon na siya emotional issues mga igsoon. To the point nga misibat siya, minghawa siya, gikan sa palas, gikan gyud sa Ehipto, ug adto siya sa dapit nga igsoon nga diin, wala siya kasiguruhan kung unsa na to, dito siya sa kamingawan. Nga diin, pag-abot niya dito mga igsoon, naadto siya sa dapit diin, nakabaton siya og pamilya. Nga dili unta gyud mao ang iyahang pamilya, dili gyud unta mao ang iyahang kinabuhi dito, pero tungod kay doon na siya emotional issues, ning lakaw siya, og dito murag ang iyang kinabuhi na lang murag sa kampa, pasagad na lang. No? Kana bitang nilakaw na lang, wa ka kay asa pa dong, kutob lang sa maabtan, mao na to. So si Moses, naminyo siya, og nahimo siyang nagtugway na lang sa karnero sa iyahang ugangan. Now, sa dihang nanugway siya mga igsoon, taod-taod yun, 40 years gid siya dito naglaroy-laroy sa kamingawan. Usa ni ining mga adlaw, usa sa mga adlaw sa iyahang pagpanugway mga igsoon, nakasugat siya aning gitawag og burning bush. Burning bush. Nakasugat siya sa iyahang pagbalik-balik latas-latas sa kamingawan, sa wilderness mga igsoon. Dugay siya, mga 40 kaadlaw, katuig siya nagalatas-latas, mga igsoon, sige panugway sa iyang kanding, mga igsoon, nasugatan niyang usak ka katingalahang pananaon, usak katingalahan nga talanaon, mga igsoon, diin, nakakatch siyang atensyon, nga maong gitawag burning bush, nagasilaob nga kahoy, mga igsoon, apan, wala masunog. Maututungod sa katingalahan nga talanaon, ning hunong gid siya, nakakatch niya siyang atensyon, ug mihunong siya. And then, iyang giadto. Nagplano siya nga iyang duulon. Tanaw niya nga nuning wa masunog. Apan sa diyang nagpadulong pa siya mga igsoon, nadungog na niya ang tingog. Doon na siya nadungog na tingog, katawag siya ang pangalan. Moses, Moses. So, nihunong siya. Ningon siya, di arako. Ingon siya, Moses, ayaw. Ingon siya, hubuan na ang imuhang sandal. Kaya ang dapit nga imong gibarugan, o sa kadapit nga balaan. So tungod din mga igsoon si Moses, pag human niya hubo sa iyang sandal, ming bow down siya. O dito nagpaila ang Dios kung kinsa siya. Kinsa tong tingog nga iyang nadungog. So dinhing dapita mga igsoon, dinhing nagsugod ang tanan sa kinabuhi ni Moses. So in the burning bush, he had a divine encounter with God. Dito siya nakasinati og encounter sa Ginoo sa dito sa burning bush mga igsoon. In the burning bush, he received his healing. Doon na unta siya mga samad mga igsoon emotionally. Apan tungod kay niabot siya sa burning bush sa iyang kinabuhi mga igsoon. Dito sa dihang nakigtabi siya sa Ginoo, sa dihang nagpadayag ang Ginoo niya, sa dihang nadungog siya niya ang tingog sa Dios. Hinay-hinay nga nahil ang iyang kinabuhi. Og dito naka-experience siya og freedom mga igsoon, gikan sa kabugat, gikan sa iyang gibati nga kahadlok, og na-deliver gyud siya mga igsoon. Diin nakita niya pagbalik ang purpose sa iyang kinabuhi igsoon. Gipakita sa Dios nga gihimo ko ikaw Moses, gina-preserve na ako ang imong kinabuhi for this purpose. So gipakita siya sa Dios nga Moses, you have to go back. Moses, kinala mo adto ka kay gi-raise up ti katungod aning katuyoan na. So he received the purpose of his life in the burning bush. And then ang burning bush naghatag niyag fresh beginning. Katong Moses nga gisakitan, katong Moses nga gibugatan sa iyang emosyon, katong Moses nga rejected, katong Moses nga disappointed, katong Moses mga manugway na lang unta sa kanding sa tibok niyang kinabuhi, nakabaton og bag-ong sinugdanan na. The burning bush gave him a fresh beginning. Mga igsoon, gusto sa nako nga ato sa nindadaw sa tong kinabuhi. Daghang mga panahon nga gusto na tang musimang sa kabubuton sa Dios sa tong kinabuhi for some reasons. Dunay daghang rason mga igsoon nga usahay dili na takatultol, dili na takasubay sa plano sa Dios sa tong kinabuhi because of reasons. Kining ato mga emotions. Doon na tayo mga disappointments, doon na tayo mga discouragement, doon na tayo daghang mga
pain, no? Mga painful experiences sa atong kinabuhi, mga igsoon, nga usay makapatagam na to, nya makapangluod na to, musibat na ta, magpalayo na ta, mga igsoon, nya mingon ka nga, akong pangitaon, akong kinabuhi dito, igsoon, nahitabo pod ni Moses ni, o gusto pod nako nga, ato ning tagaan o application sa atong kinabuhi, mga igsoon, nga ang bush sa kinabuhi ni Moses naghatag niya og fresh nga sinugdanan. Daghan siguro panahon na pakyas ta, daghan siguro panahon nga na-rejected ta, daghan mga panahon, mga igsoon, na nabugatan ta or napalaw ta, mga igsoon, tungod kay normal ra na sa tao. Pero ang nakapabalik sa tanan sa kinabuhi ni Moses mao ang burning bush. Ang burning bush mao'y nakapabalik sa tanan. Sa dihang nagatubang siya sa burning bush, na minaw sa tingog sa Dios, gihinay-hinay o restore sa Ginoo ang kinabuhi ni Moses. O ginay-hinay na abli ang pananaw ni Moses, ug nakita niya pagbalik ang katuyuan sa Dios sa iyang kinabuhi, igsoon. Ikaw ba ang tao nga wala nakasabot sa imong kinabuhi karon? Sa tinuod lang, igsoon, niabot gyud sa ako ang kinabuhi. Nga wala ko kasabot unsa man ni? Wala ko kay baloon sa akong buhaton. Murag gilaay, gikapoy, naluya, igsoon. Kay ba mamong igsoon sa dihang misugod ko sa pagsampit sa Dios. O sa ka word or o sa ka phrase lang ang gihatag sa Ginoo. Ingon siya, go back to the burning bush. Then you will understand everything. Because doon na daghang confusion sa kinabuhi. Naglibog na ta, daghan na kayong question. Mga question mark, nagpalibot ta sa itong unahuna. Dili na ito masabtan ang kinabuhi. Dili na ito masabtan ang dagan o guunsa ng mga igsoon. O sa lang ka sa direction ni Lord. Ayun siya, just go back to the burning bush and then you will understand everything. I will explain it to you. I will talk to you. I'll meet you in the burning bush. Atong time, mga igsoon, niluhod ko sa Ginoo. Niduol ko siyang presensya. Igsoon, dito nakita o dito nako na sinati ang bag-o na pod nga sinugdanan. Dito nako na-recall ang tanan, mga igsoon, unsa kaayo sa Ginoo. Si Moses dunay burning bush. Og dito nagsugod ang tanan. Nakadawat siya og divine encounter with God. Iyahang nadawat ang kaayuhan. Iyang na-experience ang freedom, ang deliverance. Iyang nadawat igsoon ang purpose sa iyang kinabuhi. Iyang na-clarify, iyang natinaw, pagtanaw, pagbalik. And then, dito nagsugod ang tanan. It was the beginning of his real life. Real life. Kay maog ito ang katuyuan sa Dios sa iyang kinabuhi, mga igsoon. Sa atong kinabuhi karon, ang burning bush mao ang presensya sa Dios. The burning bush symbolizes the presence of God. It symbolizes the presence of God. Every day, Jesus Christ is inviting us. He is inviting us. Matthew 11:28-30. Ingon siya diha, come to me. Come to me. Come to me. All of you who are weary and burdened. Si Moses, mga igsoon, gikapoy. Si Moses gibugatan. Si Moses naluya. Pero kay balo mo, mga igsoon, unsay nahitabo. After siya nag-spend time sa burning bush. Igsoon si Moses, na-renew ang iyang kinabuhi. Nabago ang iyang kusog. Ug bag-o na pod ang iyang pananahon sa kinabuhi. Ug gikan atong tungura, kanunay na siyang nangandoy. Kanunay na siyang nangandoy sa presensya sa Dios. To the point kaniingon siya, mga igsoon, Lord, ayaw tuguting nga mo lakaw mi. Ayaw tuguting nga mo adto mi sa among journey. Mo padayon mi without your presence.
Dito natilawan ni Moses nga unsa di ay kanindot kung naang presensya sa Dios. Sa mga panahon sa confusions, sa panahon sa mga disappointments, mga pagkadismaya sa kinabuhi, walay laing dapit igsoon nga diin dito kamaulian. The avenue nga diin dito ni mo tultulon nga makastart na bukag fresh beginning. It is the burning bush. It is the presence of God. And Jesus is inviting us today. Come to me. Come to the burning bush. Go back to the burning bush. Kung naluya ka, gikapoy ka. Kung naglibog na kasi mong kinabuhi, kung wala na kikapaingnan pa, igsoon, stop right now and go back. Or come to the burning bush. Jesus is inviting us. He is inviting you. Usahay makapangutana ta, Lord, nagampo man ko. Lord, nagtinarong man ko. Lord, ang akong kinabuhi, giampingan man ako. Pero, naglibog ko nga nung nahitabo ni. Confusion. Doon na usahay mga igsoon nga kanang na-disappointed ta tungod kay doon na tayo expectations, doon na tayo pagtuo pero lahi ang nahitabo. Igsoon, you will understand everything when you go back to the burning bush. When you go back to the burning bush, everything is clear. Everything will be clear. Ingon siya, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. He is offering rest. When Moses was spending his time in the burning bush, hinay-hinay nga nakapahulay si Moses. Nakapahulay siya. Ingon na si Jesus, take my yoke upon you. Of course, doon na'y gisulti si God nga tukang Moses nga trabahaon. Doon na siya assignment. Mo na yoke. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart. And you will find rest for your souls. And then, siya, for my yoke is easy and my burden is light. Igsoon, when you receive the assignment from God, dili na siya makapabugat nimo. Dili na siya makapaluya nimo. Hinoon, maunay maka-energize nimo, maunay makabaggo kanunay sa imong kusog. Sa diyang si Moses, mga igsoon, nisugot na siya. Sa diyang nagsugod na yung bagong kinabuhi, igsoon. Ang kinabuhi niya, nag-develop o nag-anam o kanindot, mga igsoon, ang iyang kinabuhi. Hallelujah. Jesus is inviting us. There is a burning bush na ara sa imong kinabuhi. Dool ra kay igsoon. It is just a prayer away. The burning bush is right there. When you begin to call, when you begin to fall on your knees, then you can experience your burning bush. So when we are in the burning bush, what will happen? Kung naata sa burning bush nato, mga igsoon, nganong gikinahanglan gyud mo balik ta, nganong kinahanglan mo adto ta sa atong burning bush? Because number one, when we are in the burning bush, we can recall all the goodness of God in our lives. When we spend time in the burning bush, God will remind us. We can recall all the good things that Jesus, that God has done in our lives, mga igsoon. And then, mo na sinugdanan, mga igsoon, nga may nahihinay na pod, og recover ang imong kusog. Hinahinay na pod, nga maayo ang imong mga samad-samad, igsoon, because of the goodness of God sa imong kinabuhi. Kay balo ko, mga igsoon, nga bisag mo abot pa ang panahon, nga doon na tayo mga kalisdanan, kaluya, apan dili ginakalikayan, nga imong mahinumduman. When you are in the burning bush, mahinumduman mo, giunsa ka pagluwas, giunsa ka pagtabang, giunsa ka pag-rescue sa Dios. That is why right there in the burning bush, God will remind you how good He is.
In Nahum chapter 1 verse 7, the Lord is good. Makaingon din ka. God is good all the time. Nga bisan pag nagkaapiki ka, bisan pag nakas kalisod, bisan pag natamaan na ka sa situation nga dili na namutan mo ganahan, but still you can say God is good all the time when you are in the burning bush. Makasinggit pa ka, God is good. The Lord is good. It is a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Hallelujah. Makaingon ka mga igsoon nga, ang mga panghitabo nako karon dili ni siya ikatandi sa kadako sa kaayo sa Dios sa kong kinabuhi. Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy. Makaingon ka nga, I am so much sure that the goodness, that the mercy of God will follow me all the days of my life when I will begin to dwell in the house of the Lord, in the presence of God, in the burning bush of my life. Makaingon ka nga, all the days of my life, the goodness of God will never depart from me. Igsoon, kung doon na ba'y mga kalisdanan sa imong kinabuhi, makaingon ba ka dili maayo ang Ginoo? Igsoon, kung doon na ba'y mga confusion sa imong kinabuhi, doon na ba'y mga discouragement, makaingon ba ka dili maayo ang Ginoo? Every time nga mo spend kag time in the burning bush of your life, God will allow you to recall. God will allow you to remember unsa ang mga butanga nga iyang gihimo sa imong kinabuhi. That is why every time maluya ka, go back to the burning bush. Stay in the burning bush of your life. Number 2, in the burning bush, we can cast all our burdens. We can cast all our burdens. Yes. Kapoy sigpasan ug mga kabugat. Pero mga igsoon, there is a place. There is a special place, a special avenue where we can cast, where we can put your burdens, mga igsoon. And it is in the burning bush of our lives. It is in the presence of our God. Nining panahon na karon mga igsoon, usahay makamatata tungang gabi kadlawon, magunahon na taon sa mga panghitabo. Musugod na pod ang bugat. Usahay dili ta katug mga igsoon, mabugatan na pod ta unsa kay mahitabo na pod sunod. Labi nag makakita ta sa mga news mga igsoon. Labi nag makakita ta sa mga panghitabo sa tong palibot mga igsoon. Usahay musugod na dayon ang bugat. Igsoon, ayaw paglangay. Go back to the burning bush of your life, where you can cast all your cares, where you can cast all your burdens on Him. Psalms 55 verse 22, cast your burdens on the Lord, and He shall sustain you. Cast all your burden on the Lord, and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved, to be shaken, or to fall. Dili siya mutugot igsoon nga mga tao nga nangandoy sa iyang presensya, mga tao nga nangandoy sa iyang gahom, nangandoy nga diin gusto siya mag-spend time sa burning bush, di siya musugot nga matandog o mashikin ng tawhana. He will sustain that person, mga igsoon. Cast your burdens. Come to the burning bush of your life. Kung diha naman kakanunay sa kaniadto, the first time nga nag-encounter kas Ginoo, o sa mga times nga diin kanunay ka nagadangup, unya karon mura kag na distansya. Igsoon may time pa. Just go back. Just go back. The burning bush of your life is always waiting for you. It is always waiting for you. He is inviting us, come, 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 and I will give you rest. You can cast all your burdens. You can throw to Him unsa may mga kabugat sa imong kinabuhi igsoon. 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him because He cares
for you. He cares for you when you cast all your cares, when you cast all your burdens. Unsa may mga kabugat, mga igsoon, kung imo nang ipahulay diha kaniya, imo nang ibutang diha kaniya, igsoon, and the Lord will care about you, about us. In the burning bush of our lives, we can cast all our burdens. Igsoon, dili na to kaya ang pagpasaan sa tinuod lang. Kapoy. Dili na to kaya. What tay enough strength to carry all our burdens. That is why God is inviting us. Cast all your burdens upon me. Cast all your cares upon me. I will take care of you. Number 3. When you come to the burning bush, you can find clear and right direction. Si Moses, mga igsoon, back and forth siya sa kamingawan, nanugway sa kanding, nanugway sa mga karniro, wala na klarong direction. He will lay the flock to the backside of the desert. Mula paspasya nga to, layo na kayo iyang pagadtuan. Ang iyang routine sa iyang kinabuhi, mga igsoon, nagabalik-balik, sumuol, laay na, wala klarong direction iyang kinabuhi. Pero sa dihang spend siya time sa burning bush siya iyang kinabuhi, igsoon, nakabaton siya og klaro nga direction, unsa ang iyang pagabuhaton, asa siya mo paingon, unsa iyang katuyuan sa kinabuhi, igsoon. The same thing with us. If we spend time in the burning bush of our lives, we will find a clear and right direction. Dili na ka magpasagad, dili na ka managhap sa imong kinabuhi, dili na ka magtag-antagan sa imong kinabuhi, igsoon, doon na nay klaro nga direction sa atong kinabuhi. In Proverbs chapter 3 verse 5, usa ka common kay nga verse, mga igsoon, you should trust in the Lord with all your heart and lay not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path, sa mga igsoon. Ingon siya, kung imo lang ibutang diha, imo lang ibutang imong pagsalig when you are in the burning bush, and then imong ibutang ang tanan imong pagsalig diha sa Ginoo, og dili na ka magsugod og salig sa imong kaugalingon, og ang tanan nimo mga lakang, tanan nimo mga lakaw sa kinabuhi, tanan nimo mga plano imong ibutang diha kaniya while you are in the burning bush, and then God will give you a clear and right direction og unsay imo hang buhaton ug unsay imong padulngan. Hallelujah. Naglibog na ba ka sa imong kinabuhi ug unsay buhaton? Naglibog na ba ka kung asa ka paingon? Igsoon, hunong usa. Go back to the burning bush of your life. Og ibutang ang tanan nimong pagsalig ngadto kaniya. Ayon na pagunahuna sa imong kaugalingong kamauhan. Ayon na pagsalig sa imong kaugalingong panabot. Tanan ilha siya nga siya ang makagayad sa imong kinabuhi, and He will show you the way. He will show you the way. Number 4. Where we are in the burning bush of our lives, sa diyang naata sa burning bush atong kinabuhi, we will find strength to rise again. Si Moses, mga igsoon, nagtuo siya. Tingali nagtuo siya. Nga hangtod na mamatay siya. Padong na siya mag-80 anyos. Tingali nagunahuna siya. Nga hangtod siya kamatayon. Mauna lang yun ni. Wilderness na lang yun akong tanahon. Mga karniro na lang, mga kanding na lang akong tanahon. Wala na ko'y lain pa. Ginahuna-huna pa. Meaning, magpabili na lang ko ang ingon ani. Murag lupog na ko sa akong kinabuhi. Dinhi na lang ko. Enough na ni. Okay na ni. Igsoon. Pero sa dihang nakaspend time siya sa burning bush siya ang kinabuhi, mga igsoon. Kaning Moses,
nga ni kontento na sa iyang pagpanugway sa kanding mga igsoon. Kining Moses nga back and forth na lang siya sa kamingawan, wala laing gilidan kundi ang mga kanding o mga karnero. Ning rise up siya mga igsoon ug nagsugod siya siyang trabaho as a mighty deliverer, as usa ka leader sa katawhan sa Dios sa Israel. Ug dito siya ning sugod pakita sa iyang bag-ong kusog. Si Moses nga talawan, si Moses nga taslakan, si Moses nga nahatlok. Bag-o ng Moses karon ang ni-rise up ug mibalik dito sa dapit nga ingi kahadlokan. Mibalik sa dapit din dito siya nasamdan. Mibalik sa dapit din dito siya na disappointed. Dito siya natandog ang emosyon. Gibalik nga lugar ug kining maong Moses karon dili na siya maong Moses nga gagisakitan. Siya na ang Moses nga usa ka leader. Moses na siya nga usa ka deliverer. Moses na siya nga nadala sa gahom sa Dios. Moses na siya nga bag-og kusog nga diha kaniya to rise again to begin the new journey. Hallelujah. Nindot kaayo. Pero tinindot ta sa usa ka tawo nga maka-spend time sa burning bush ang kinabuhi. Igsoon balikon ako. Dunay mga panahon. Dunay mga panahon nga laay na kayong kinabuhi. Doon ay mga panahon nga murag mubo na imong tinanawan. Doon ay mga panahon nga murag wala na. Wala na sunod pa. Pero sa dihang mo spend ka time ka sa burning bush sa imong kinabuhi. Hinay-hinay. Hinay-hinay, imong makaplagan ang bag-ong kusog nga magahatag ka nimong kusog sa pagtindog, pagbalik, and to start again in your journey. Hallelujah. Proverbs 24 verse 16, for though the righteous fall 7 times, bisan pagkapito matagak ang usak ka matarong, they will rise again. Hallelujah. Nga naman, the secret of the righteous is the burning bush. The secret of the righteous to rise again, that he can rise again, that he can begin again, that he can continue the journey is the burning bush. Agi mo kalimot ani igsoon. It is the burning bush. Bisag unsa pa pagkuso-kuso ang imong kinabuhi sa mga balod igsoon. Bisag unsa na nimo kaluya mga igsoon, bisa magreaksyon na kagkahapla, bisa magkapito na kanatumba. Ayaw kalimot. You have the strength to rise up when you spend your time in the burning bush of your life. The secret of the righteous life, nganong makabangon siya kung malupog siya, it is the burning bush sa iyang kinabuhi. Today, Jesus is inviting us. Come to the burning bush. Basig napasagdan lang nimo. Basin og na nalingaw lang ka sa ubang mga butang. Basig nalipat ka. Basig na busy na lang kag maayo. Wala ka kabantay nga, layo na kayo. Bisa na lang alis ngaw sa burning bush, wala na. Wala na, layo na kayo. Wala na naka-fail, init sa burning bush. Igsoon, tungod ka kay naningkamot ka, tungod ka kay nabisi na ka, tungod ka kay doon na kay gipanaganaan, gikahadlokan sa unahan, unya, wala ka bantay nga, nag-anam-anam ka kalayo from your burning bush, mga igsoon, and then, wala na nimo masinati, bisan gamay na lang kainit, mga igsoon, akong i-advise nimo karon, mga igsoon, ayaw tuguti nga mas mulayo pa ka, go back to your burning bush. Katubit ang mga panahon, nga diin imong ihilak ang tanan diyas Ginoo. Katubit ang mga panahon nga murag kanang yaladlad nimong tanan diha sa Ginoo, kanang ikaw ug ang Dios lang. Katubit ang mga panahon ng igsuon nga halos dili na maputol ang imong mga luha sa paghilak sa kanindot sa presensya sa Dios. Pagkahumana na bag-o na pong kusog imong madawat. Asa naman na karon? Go back to the burning bush. Igsuon dunay panahon nga pasination ta sa Ginoo og mga kakulian sa atong kinabuhi.
pasination gyud ta niya usahay. Og mga kalisdanan, mga kalibog, mga confusion, mga igsoon. For one reason, He wants you to go back to your burning bush. Micah chapter 7 verse 8. English siya, do not gloat over me, my enemy. For though I fall, I will rise again. Though I sit in darkness, the Lord will be my light. Igsoon, may tungod ni siya sa katawan sa Israel. Nga bisan pa, og malupog ko. Bisan pag matumba ko, ingon siya, I will rise again. Bisan pag nangit-ngitan ako, bisan pag ang akong kinabuhi, naglingkod na sa kangit-ngit, ambot pasabot igsoon, gilibutan ako sa problema, gilibutan ako sa mga kalisdanan, gilibutan ako sa akong mga kalibog sa kinabuhi, bisan pa man ni ana ingon siya, ang akong Ginoo mo'y akong kahayagan. The Lord will be my light, mga igsoon. Muna nga, just go back into the burning bush. Go back to your burning bush. Gikapoy na ba ka? Na-confuse ba ka? Naluya ba ka? Gihawangan ba ka sa imong kinabuhi karon? Nahadlok ba ka? Na-disappoint ba ka? Igsoon, there's no other place to renew our strength. There's no other place to renew our joy, our peace. There's no other place that we can cast all our burdens. There's no other place that we can restore our vision, that we can see clearly. There's no other place that we can rise again. It is the burning bush. It is in the presence of our God. It is in the presence of our Lord. So, feeling ni mong igsoon nga murag medyo na distansya na ka. Ayaw patuyangi ang imong pagpalayo. Ayaw. Nining panahon na karon igsoon. Yes. Di na nato, bisan pagdita mo sulti sa atong kahimtang karon. Walay tao nga wala makuyawi. Walay tao nga wala kapuya. Walay tao nga wala maluya. Walay tao mga igsoon nga wa mapuli sa atong kahimtang karon. Nagsige na taglong Ginoo unsa naman ni unya usahay makita na to atong palibot minita na unsa naman ni sila. Naunsa daghan na kayo mga igsoon ug mga butang nga magtapok na sa atong kinabuhi nga makapaluya na to, makakapoy na to, makapabugat sa atuang pag-journey sa kinabuhi mga igsoon. But the Lord reminds us today, the Lord give us this secret key para sa tuwa mga igsoon. Alang ka nimo karon nga naminaw ka, alang karon nimo nga nag-view ka ni mga igsoon. There is only one place, there is only one avenue nga ikaw makarecall pagbalik sa tanang kaayo sa Dios. Nga diin dito nimong mabutang tanan gyud imong mabutang dito siyang tiilan ang tanan nimong kabugat igsoon. Ug didto makabaton kag bag-ong pananahon mga igsoon, ug bag-ong kusog nga mo rise up, mo balik pagtindog, ug mo sugod na pud sa imong journey, ug mo adto na pud ka sa katuyuan sa imong kinabuhi aron tumano nimo imong assignment gikan sa Ginoo. Walay lain kundili the burning bush of your life. The burning bush of your life. It is in the presence of God. Karong panahon na igsoon, naatas ato ang mga panimalay, maglisod tag gawas, taas kitag panahon sa tong panimalay. Igsoon, let us draw near to the burning bush. Let us go back to the burning bush. Ang kinabuhi ni Moses, from that moment, his life was never be the same again.
wala na. Mubalik pa, gikan sa karaan. O si Moses, kanuna na siyang naghumol. Kanuna na siyang nangita sa presensya sa Dios. Ingon siya, dili ko musugot nga mo journey mi nining kinabuhi without your presence. Si Moses, musaka siya sa bungtod just to meet the presence of God. Si Moses, mga igsoon, kay balo siya nga kung dili siya makigmit sa presensya sa Dios, kay balo siya nga posibleng mamalik ang mga disappointment, posibleng mamalik ang mga painful experiences, posible ang katong mga butang nga nakapasamad niya mamalik to, posible ang mga nakaluya niya mamalik to. That is why si Moses, he keeps on meeting the presence of God. Kanunay siya nakigmit sa presensya sa Dios aron ang iyang kinabuhi magpabilin pong kusgan o bag-o diyas Ginoo. Rise again. Because you have the strength of God. Gusto ka kusog sa Dios karon? Gusto ka og renewal sa imong vision karon? Gusto ba ka nga magaan imong kinabuhi karon? Gusto ba ka nga makabaton og bag-ong kusog to rise again? And fight the good fight of faith. Spend your time. Spend your time in your burning bush. It is in the presence of God. Again, Jesus is calling us. Jesus is calling us. Jesus is inviting us. Come to me. Come to me. So our personal application is, whenever you feel tired, dili ta exempted, dili ko exempted igsoon. I feel tired, but whenever you feel down, whenever you are wounded, whenever you feel hopeless, whenever you feel discouraged, igsoon, kining kakapoy, kining pagkatumba nimo, kining imong pagkasamaran, kining feeling of hopelessness, kining imong pagka-discourage, dili ni siya mo end sa imong kinabuhi, igsoon. Dili ni siya may katapusan. You can start all over again. You can start again. You can rise up above your storm. You can rise up with the new strength of God, and then you can fly again. You can take this journey again after you are spending your time. You are spending your time in the burning bush of your life. So naamang kay kaluyan, okay ra na. Kay dili kay ikaw ray naluya. Na down man ka, okay ra na, dili kay ikaw ray na down. Samaran man ka sa imong pagpakigbugno ning kinabuhi, okay ra na, dili kay ikaw ray samaran. Nawala pa paglaom, yes, okay ra na. Na-discourage ka, yes, okay ra na. But bisag dili kay ikaw na ingana ra, daghang na ingana, igsoon, walay laing dapit o walay laing butang atong paghimuon. Just go back to the burning bush. The presence of God. Go back to the burning bush. It is the presence of God. I want you to close your eyes. Hallelujah. I want you to meditate your life in this moment, in this very moment. Tanawa ko no ang imong kinabuhi. Sigurado ko igsuon nga. Sometimes atong ikatawa, sometimes atong ilingaw-lingaw atong kinabuhi. Pero
di kalikayan. Deep inside, we have we feel something. Because as human, tao ta mga igsoon, nga doon ay pagbati gyud. Pagbati sa kahadlok. Pagbati nga gikuyawan, gikulbaan. Pagbati nga nawad-ag umoy, nawad-ag kusog. Pagbati nga diin ikapuyan ta. Pagbati nga naluya. Go back to the presence of God. Go back to the burning bush, which is the presence of God. Kung gibati man anay mo karon igsoon, Jesus is inviting us. Jesus is inviting us. Hallelujah. Praise the Lord.